Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang si San Lucas, ang Ebanghelista. Si San Lucas po ay isa sa mga may 4 na may lagda o sumulat ng ating Ebanghelyo sa banal na kasulatan. Siya rin po ang tinaguriang patron ng mga manggagamot, ng mga alagad sa sining at ng mga manunulat. Nag-aral po siya ng pilosopiyang Griego, medisina, at naging isang manggagamot. Nagmula po sa paganong pamilya si San Lucas. Matapos na maakit sa pananampalataya, naging kasama niya si Apostol San Pablo sa pangangaral
ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil po sa pangangaral ni San Pablo, kaya't naisulat niya ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas na itinuturing na Ebanghelyo ng awa at pagpapatawad. Sa Ebanghelyo ni San Lucas din, matatagpuan natin ang pag-aanunsyo ng Arkanghel Gabriel kay Maria at ang Magnificat. Ang ikalawang libro naman na kaniyang sinulat ay ang mga gawa ng mga apostol na nagsasalaysay ng mga pangyayari mula sa unang paglalakbay ni Apostol San Pablo hanggang siya'y makarating sa Roma. Ang imahe o simbolo naman na naglalarawan kay San Lucas ay isang bakang may pakpak o winged ox. Dahil ang baka madalas na isinasakripisyo para sa mga alay. At tulad po ito ng pag-aalay ng buhay ng Panginoon para tubusin ang ating kasalanan. At ang pakpak naman ay nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. At ang salitang ito ng Panginoon ay naglalakbay sa buong mundo. Ito rin ay tumutukoy sa misyon nating ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon at ang paghahari ng ating Diyos. Kaya dalawang mahalagang punto po sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, tayo pong lahat ay hinirang at pinagkalooban ng kapangyarihan upang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus Nazareno. All of us are called to continue the mission that has been started by Christ. Kung atin pong babalikan ang ating ebanghelyo sa araw na ito, hinirang ni Jesus Nazareno ang 72 mga alagad at dala-dalawa sila'y isinugo sa iba't ibang bayan at pook upang ipagpatuloy ang mga gawaing sinimulan ni Jesus Nazareno. Mga gawaing nagpapaalala sa atin ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga po sa pamamagitan ng ating mga binyag, tayo ay naging bahagi at kasalo sa misyon at ministeryong ito ni Jesus Nazareno. Dapat ang buhay natin maging isang buhay na patotoo upang masalamin sa atin ang pag-ibig at paglingap ni Kristo. Ikalawang punto, tulad ni Jesus Nazareno, huwag tayong matakot ialay ang ating sarili sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos. We are to live as Jesus lived. Mabuhay tayo gaya ng pamumuhay ni Jesus Nazareno nung siya'y pumasok sa ating mundo. We are to love as deeply as Jesus loved. Magmahal tayo kasing lalim ng pagmamahal ni Jesus. The life of Jesus is a life of total surrender and self-donation. Ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay isang buhay ng pagsuko at paglilingkod. Ito ang ginawa ni Jesus. Isinuko niya ang kaniyang sarili sa kalooban ng Ama upang ang katarungan at kabutihan ang maghari sa ating mundo. Kaya't sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia,
tulad ni Jesus Nazareno at tulad ng Ebanghilistang si San Lucas, maging katuwang nawa tayo ng Diyos Ama upang maipalaganap ang kaniyang kaharian sa buong mundo. Sa atin namang pakikipagtulungan sa misyon ni Jesus Nazareno, mag-alab nawa sa ating mga puso ang liwanag ng pagiging isang buhay na saksi sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.